of my instruction this morning, no? Church core values. So atong isgutan karon, church core values. Specifically, the core values of Royalty Center. No? When we say core values, for our core values, these are foundational. Foundational. Our actions and our belief are founded in this manner. And core values are biblical beliefs. Now we believe on biblical instructions. This will guide us and this will identify us. This is our identity. Yung payon, mga taga-royalty na sila. No? Once we have our identity, this one becomes our culture sa simbahan. Mo nang pag-ingog, pag naay tao nga bisita makari diri, ma-amaze sila wang hindi man ipareha sa muang ang everyone is bringing notebook. Unsa pinaka-importante ginanggi iwali sa ilahang guwapong pastor nganong magdamang yung notebook nganong i-take note man gyud. Then ingon po ayo pagbuot basta mao ra gyud niya mong kultura. So we are developing a culture. This is our daily action. No? Action. Nga dapat natong i-develop sa atong kaugalingon. Actually, kining church core values nato, unang-una, no? This is rooted in the teaching of Jesus Christ. And these are principles that will shape our church, the way we worship, the way we serve God, and the way we interact with each other, especially our disciples and our family members, no? Rooted in the teaching of Jesus Christ. Unang-una, kita maigsoon ang atong simbahan, nagatuo kita nga disciple kita. Say to your neighbor, I am a true disciple. I am a true disciple. Wala mong isulti. Say, I said, I am a true disciple. I am a true disciple. Sa John chapter 13, verse 35 in the NLT, he said, your love to one another will prove to the world that you are my disciples. So, to identify a disciple is that you have a love to one another. Amen? Mo nang expected kay disciple man ta, dili ta pwede magsigig away diri. Dili ta pwede magsigig silusay diri. Usually, kung gwapa ka, silusan man kas mga pangit, no? Di ba? O, ang mga gwapa, silusa sa mga pangit. Ito. In other words, pag-identify nga disciple kita, dapat kita doon na tayo love sa matag usa. Kaya mo unay common culture sa mga true disciple. I am a true disciple. That's the culture of a true disciple. Tanawan ko ng mga tao sa ubang simbahan o sa simbahan nga dili true disciple. Member lang, believer lang, di ba? Kanunay na sila gaaway. Kanunay gasilos. Kanunay hiba. Kanunay namaka. Pero sa ato, diri, atong ipakultura nga true disciple kita, that we love one another. Because that is our identity. Amen? Okay. Actually, ang akong iwali na diya sa likod ninyo. Nasa likod. Ako ni every 3 months, ako ni i-remind sa matagusang this is who we are. No? And this is our mission. And this is what we do. O niya nga itong mission.
Another thing, another core value is that you are caught by the vision. Caught by the vision. Say, I am caught by the vision. I am called by the vision. So kita, ang Diyos nang nandoy nato, being a disciple, true disciple, unsa man ang estado nimo, unsa man ang imong kanang ma-concern karon, pero the core value that we should have in us is you are caught by the vision. In other words, hindi ka lang basta ordinaryong tao. Ikaw ay isang tao na may vision galing sa Panginoon. Amen? So, our vision, this is how we do. No? Number one, we help someone to find a way back to God. So, kuha din sa kultura nato ni nga kita mutabang kita sa uban. Saan nga mutabang ta? Nga mawin sila diha kang Christ. Amen? We have to win them for Christ. Kanang rejection, dili na nasa imong panahon. Di ba? One time, unsay instruction ni Jesus Christ? Kung muadto gani mo sa usa ka lugar, sa panimalay, unya, dili gani mo dawat sa inyo ha. Unsay instruction ni Jesus Christ? Alapan panguan mo. Kay meaning, wala na kay labot sa ilang kinabuhi. Kung maimpyerno sila, that soul is not anymore kanang panilngan ka ba? Dili na ka panilngan, anak. Kaya nga no, humana ka. But they deliberately reject. Oh, that's our vision. And we help someone to start up a new life in Christ. Once they have accepted Jesus Christ, our next step is to consolidate them. No? We preserve them because they are our harvest. They are our harvest. So we will help them to start up a new life in Christ. Consolidation na siya. Imo nang taluapon kanunay. Kung reject sila, imo aton, librehon nimo, dadaan nimo kuan, ang tanan nimong kahakog nawala yun tungod anang tawanan. Kay ngano gitabangan nimo sa consolidate nimo. And we help someone to put his life back into order. If you are not a disciple, ang imong kinabuhi wala gyud na ma-order. Mura ka og kanang mga nilabhan nga nagtapunog lang diha sa duyanan nga wala mapilo. Mura ka og nilabhan tuod pero gipanghanok lang dito sa aparador, wala yun ma-arrange. Ingon ana ang imong kinabuhi sa dihang wala pa ka kanang nindawan ka lang ni Jesus Christ, dapat i-arrange ang imong kinabuhi. Amen? And your discipler will help you put your life back into order. And that is discipleship. Asa ang pag-ilang nga gi-disciple na ka, kanang gi-lesson ka na. Di ba? Gi-one-on-one ka, duha mong buo. Kana. That is an action of putting your life into order. Nakasabot ba ta? Hallelujah. You are being trained. You are a harvest that needs training. Gi-train ka. Amen. Hallelujah. Then, another core value that we need to have is you are committed to cell life. Cell life. Balik, anong balik-balik man yun ako nino? Okay, a lot of you here are not yet involved in cell group. Do not say, grabe nis pastor ba, balik. Last Sunday mo na yan, giwali. Na-mention na niya ba? Niya karon, Sunday gap, atong Sunday. Karon, Sunday na po. Atong weekdays, nag-cell group ka ba? Kung amen, muundang na ko.
Pero kung yes, padayon ang gyapon ko ini pag-remind ninyo. Kung wala mohunong na kog cell group, hunong na pud mo cell group pod. Kay I want myself to be an example. Like Paul, he said, imitate me as I imitate Christ. Ay magunsa na lang, pastor magako di kamo ang inyong kinabuhi, sundugon ko ninyo kung sa inyong ginabuhat, sundugon ko ninyo. Kung daghan akong notebook nga nahurot sa pag-take note, dapat ang inyo akong kinabuhi, daghan akong notebook nga nahurot. Ang problema kay hasta usa ka notebook dili ka kahimo pagpuno niya na. Kaya nga no, you are not taking notes. Grabe niyo pastor, murag hain na lay ka manulti ron pastor. Nagka-grabe na kagaron ba? Siyempre nagka-high-tech na ta. Nanata sa Generation Alpha. Generation Alpha na data. Humana ang A to Z. Na Alpha na punta ron. Balik. Hallelujah. Napapabalihan mga igsoon. Praise the Lord. So, dapat kita mga spiritually passionate ta. Kung dunay daghang area sa atong kinabuhi, social area, social media, joke man to. Dahil physical area na to, dahil physical, social, mental, dapat emotional, dapat kining spiritual, dili nato makaligtaan sa itong kinabuhi. Kaya mo ni ang pinaka-importante sa tanan. If you do the spiritual, if you are passionate in spiritual things, all the rest, all areas are also covered under this area, being spiritually passionate. Amen? Dapat kita nagbasa ng Bible, na kay goal, nabasahon mo ng Bible 3 times a year. Grabe na no? Na kay devotional life, na kay prayer time. Mo nang imposible kayo na dili ta mo appear sa 24 hours chain prayer. Kay expected na ka, you are a Christian and you are a leader that you need to pray. Amen? Amen? Pastor, wala ko'y load lagi. Walay internet ba? Ganiha pag ko nakakita sa imuhang TikTok. May nag-TikTok ka, niya imo kong gi-hide kay dili ko kakita. Kunya kay nakakita mapug ko. Kunya ko sukay kami mga wala ko'y load pastor. Mo nang dili ko ka ayaw na. Dapat spiritually passionate ka. Amen? Oh. Then another thing is you are committed to cell life. Cell life. Everybody say cell life. Cell life. Kining cell life nato, birthright nato ni. Amen? Amen? Amen. Kung dili ka involved sa kanang simbalay, kung dili ka involved sa cell group, maura ba ni ang ginabuhat sa mga early disciples? So kung wala nimo buhata ang ginabuhat sa mga early disciples, unya moingon ka nga, ako sa tamang relihiyon. Ang among relihiyon mo'y tama gyud. Nya pag-check sa imuhang hinabuhi, wala man ka magbuhat sa mga ginabuhat sa mga disciples. Oh, ngayon lamang ka na ang among grupo mo'y tama. Saan pagkatama nga kanang inyong ginabuhat dili mao, dili biblical. No, let's be biblical. Amen? And cell life is our birthright. Eba baka kung saan birthright? Panalangin na. Panalangin. Everybody say, blessing. Blessing. Blessing na, birthright. So kung mo nang i-reject, kanang cell group, i-reject na nimo, wala ka, mura kag si Esau. By the time that you need it is already gone. Somebody have it. Jacob
have it because Jacob is a grabber. That's why Jacob became Israel because he likes to have blessing. Ikaw, Esau style man ay mo, dili maganahan og panalangin. Unya, pagka nagkamuritsing na imong kinabuhi, moingon na day ka, where's my blessing? Where is my birthright? Oh, mo na ron. Kay imong gisayangan ang birthright mo na ang imong cell life. So mag-cell life ka na. Kung wala pa ka mag-cell life, mag-create mong cell group. No, kadaghan na itong mga kauban diri. Pastor, ako di mong istoryahan na. Kadugay na na akong istorya ni mo. Wala gyapon nakasabot. Hallelujah. Then next, one core value, kinahanglan mahimong kultura na to ni. I am submissive to authority. When you submit to the authority, that means you are listening to the instruction. Tanawa ragod kung kanunay ka absent. You cannot listen to the instruction of your pastor because you are absent. But if you are always there, mura kag si Maria, kahibawa ka ni Maria, si Maria, igsuon ni Marta. Una po yung ba nga, murag si Marta, busy sa work, busy sa eskwela, busy sa business, busy sa panimalay, dili ka simba, dili ka basa sa Bible, walay panahon mag-ampo, mo ni mga Marta. So dapat Mary ka. Tingnan mo ang tapat, dapat Mary ka. So, if you are Mary, that means you are full of instruction. Puno ka sa instruction. Pag puno ka sa instruction, sigurado, makapasar yung kag sasi. Hallelujah! Kung puno kag instruction, sigurado, makapasar yung ka o civil service exam. Ulit. Nga naman, wisdom na ay mo makuha. Imagine. Tanawa, ang ako mga disciples na sa una mga gagmatiting pa kayo, karon mga successful na. Because they used to listen to my instruction. O, tana si John. Si John, ang tanan akong gihinsa pa, ang tanan ni mong gipang istorya na ako when I was about to enter MSU, akong gisunod og nahitabo gyud. Nahitabo gyud. Ako lang tong gituyo po para dili ko kanunay sige support. Bitaw. So karon wala na to'y padala-dala ni John. Ana na lang ko mo padala niya kanang Pastor, mag-field trip ni pilang po. Gamay ra ni 5,000 ra. Gamay ra di 5,000 ra. Hallelujah. Amen. So, unsaon ka makasubmit sa authority? Listening to the instruction. Kanunay gyud ka maminaw, you have to listen to the instruction. Kung kanunay ka absent sa atong Wednesday nga video call, ay wala kay instruction. Unya pag magkamuritsing mong kinabuhi, wala imuha po na. Kaya naman, naay daghang mga instruction ako dito nga pwede na pang lifetime. Wow. Pang lifetime, akala mo lang, walang kabuluhan yun. Pero makabuluhan yung meeting na yun. Hallelujah. Imagine ako nang gipraktisan, ako nang gipreparahan, may mo lang absinan. Pastor, ang sakit mo nang magsalita ngayon. Ganun talaga ang buhay. Okay, ganito. So you are committed to time, no? Pag committed ka sa time, wala kang excuses. Amen. Wala kang excuses. Amen. I am your pastor, but I do not have excuses with my mentor. Even if I have very important event and very important transaction, i-cancel na ako na because
I want to listen to my mentor. That is discipleship, di ba? Training and mentoring. So if you are serious, bitaw bang mga kauban ako, dili sila serious sa kwan, o di, ang ilang simbahan, wala pong mutubo. Nya, mag-uulang ka kay mong simbahan, wala mutubo, pero dili ka seryoso sa training and mentoring. Dapat, kung gusto ta nga seryoso ta, nga makatugod ta og simbalay sa Fuentes, o makatugod ta simbalay dito sa Lambaguhon, Wow. seryoso ta sa training and mentoring. Committed ta sa time. Wala tay mga excuses. Amen ba, mga igsoon? Amen. O para sa mga bago, actually, no, ang purpose namo sa mga bago, na may mga bago din, no, beginner pa, no, dili na actual, alam mo yung mga personal interest ninyo, kaya mas gwapo pa mangko ninyo. Lari, pastor, sakita po magsalita ay. Oh, niya ikaduha, mas dato pa mampuko ninyo. That's why I do not have interest ninyo. Amen. Oh. Wala. Pero nganong balik-balikan may ganamong invite. Nganong i-remind magyud ka. Tungod kay gusto namo ang inyong kinabuhi manindot sa tanawa kung pasangdan sa una bitaw wala pay labot si Kuya Gino sa inyong kinabuhi. Unsay klaseng kinabuhi nga inyo hangi puy-an. Di ba pulos lang mo kasakit. Kanulay lang mo magbulag sa inyong uyab. Di ba? Kaya nga naman, pulos mo kamong duha mga walay kuan, kulang sa instruction. Pastor, parang ako yung tinamaan mo. Hindi, yung katabi mo. Hallelujah! Amen ba? Dapat naakay ni nga kultura. I have a lifelong relationship with God. I desire na kanang atong pagsugod, pagpangalagad si Ginoo. Nakaibaw naman mo si Ginoo, no? Kinsa atong gialagaran? Ang Ginoo, Lord of Lords and the King of Kings. Mauna nga atong gidawat. Dili relihiyon atong gidawat. Gusto ko, as your pastor, na naakay lifelong relationship with God. Lifelong. Pastor, unsa may akong ginansya kung na ako'y lifelong relationship diya sa Ginoo. Basaha ang Word of God. Maunay mong ginansya. Tako kay kagbintaha. Basaha ang Bible. O, na may ubang relihiyon na ayaw ibasa ang Bible. Kaya makabuang. Ayaw ibasa ang Bible kay para ranas mga ministro sa pastora na. Dini sa akong relihiyon. Ipabasa na akong Bible. Bahalag mabisto ko. Nagwapo day ko. Praise God. Palagpagan na to ang Ginoo. Hallelujah. Oh, di ba sa una, palaaway kayo, kamong mga magsuon, palaaway kayo mo, no? Tinoon na, mag-iaway mo. Gamay lang, dagong ray, hinungdan, mag-iaway dayon. Kaya nga mo, pulos mo mga walay lifelong relationship. Dapat managsuod, kinsay maghinigugmaay, kinsay magsinuportaay, sa panahon sa mga questionable action sa imong igsuon, bahala na suportaay gyapon siya. Kaya nga naman, lifelong na, kinsa may nabitaw karon no sa atong bitawng national government kining usa ka Marcos na aman sa Duterte. Unya ang usa ka Marcos na sa Marcos. May lain daghang mga doubts kana si ay wala ya pa na ron kay kan pero blood is thicker than juice. Blood is thicker than water. Tinuod na. Tinuod din na siya. Kay magnilabanay maginang mga pamilya. Amen? So, diri kini siya, dapat lifelong relationship ang matag pamilya
members ninyo. Amen? Kay kinsa ra gyud maghinilakay. Panahon sa imong kamatayon, ang imuhang igsuon maoray mamatay. Maoray mo hilak. Ang imong mamagpapa maoray mo hilak. Dungan mong muhilak sa dihang mawala na inyong mamagpapa. Di ba? Muna, lifelong ang inyong kwan. Ayaw mong pag-iaway. Diri sa royalty, kultura nato ang magsinuportahay sa matag pamilya. Amen? Unya, another thing, kultura po nato is we love our brethren. We love people. Amen? So, in Matthew chapter 22, verse 37 to 39, maumaning atong text last Sunday, you must love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind. This is the first and the greatest commandment. The second commandment is equally important with the first. Love your neighbor as yourself. So when you love each other, that is as if you love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Mauna siya. Wanang loving God is loving people. Wanang loving God is loving people. Praise God. Dapat natin kultura na mahitabo nato. Kultura, pinag. Sa pagkakaroon, kinsay pataas ang 9 notebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unong 9 notebook, no? Unong. Sa 24 na ay unong. Sa ato pa na ay 18 nga. Wala, no? Sige lang, okay ra na. Dawat nagyapon ako nga wala ka ma-inform. Pero sa sunod Sunday, imunahang ayalag sundan niya ako notebook kayo. Wala ko ni kabiri po. Kanang notebook na to nga kan. Para na kay kuan ba kana disciple gyud ka. Nag-take note gyud ka kay note takers are history makers man. You cannot make history in the Christendom if you are not taking notes. Hindi ka gagamitin ng Panginoon. Oh, di ba? Kasi hindi ka nagtitake note. Ambot pasabot ana, you're not interested na paggamit ka sa Ginoo. Praise the Lord. Oh. Muna, culture nato na sa culture, no? What is our culture? Culture nato ang mag-take note, magpagamit diya sa Ginoo. Lifestyle nato na siya, no? Amen. Lifestyle. All right. Kita mga disciples, love yun nato ang equipping and training. Kaya mo gini siya, padung sa langit, kanunay mo kita mag-equip sa itong kaugalingon. Kay, before ta mo atong langit, dapat i-train yun ta sa Ginoo para mahimutang effective diha sa buluhaton sa Ginoo. That's the reason why na mahimutang effective sa greater purpose sa Lord sa atong kinabuhi, no? Then you are a leader. You are always a leader. A disciple is always a leader. Nanong leader man ka? You are a leader of soul, no? Okay, ba nga itong mga wala pa sa inyong stage, no? Kamoy mo dala, no? O ang iyong stage karon kamo pa'y dadpon kanunay. Kay dugay pa mong mata, no? Amen? Amen lagi? Pero kung sa panahon, ay lang kong kalain kay inanaman mo si Peter. Si Peter, gingnan siya ni Jesus Christ na, Peter, pag panahon na gayon mo hamtong ka, lahi na mo suot sa imong sinina, ang in other words, na anay magbuot nimo ang imo ng time para sa Ginoo. In other words, na anay magbuot nimo sa dihang ingnon ka sa Ginoo. Hallelujah. Pero karon
Ulat gyapon kag ikaw pukawon, ikaw pakanon, ikaw aha, nade ay, ana gyapon ano? Nga gyapon ba? Pero moabot ang panahon, wala man ako nagitanaw ang inyong level karon. Kay moabot gyud ang panahon nga ikaw mura na pukag si Pedro o si Paul. Si Pedro o si Paul, nga mga harvester o mga kalag. Praise the Lord, no? So, dapat kita, para maabot ta sa level nga gamiton ta sa Ginoo, we should love equipping and training. And para mahimutang leader of souls. Leader of souls. Ikaw ba leader of souls ba ka? Yes, Pastor. Kay ang akong asawa, ako nang napaluhod. Ha? Kuyawa din mo no? Napaluhod din mo yung mga asawa? Oh yes, napaluhod na ko sa Ginoo. Grabe no? Bitaw, kay sa una Pastor, mudibati na sa kuha, karon dili na. Oh, praise God. Takong achievement na kay kanabit ang atong asawa. Mao na yung pinakaunang tao nga dili gid mo believe sa ato. Oh. Katulad itong akong asawa sa una. Sa man lang, nindot akong wali. Tampa, katong kuwan ba lang, mali man ito yung grammar. Si mali nga, teacher gani kong grammar gani sa, oo, pero, tanawa ha, mo ni imong gisulti ha. Hindi, oy! Then, ato, maglalis mi kay ngano. So, ayaw lagi, kanang balik-balikan na imuhang daghan kay Jesus, Lord, sa imong prayer. Kay, lain kay maminaw ang tawa na, Lord Jesus, God, Lord God, Jesus, Lord God, Jesus. Oh, tapa. Nag-ampo bitaw ko, niya akong gipamati akong prayer. Na ano gid ay dugaghat? Unaware lang ko ba? Munang mag-ampo mo, nama mo'y cellphone, no? Sige, pag-ampo ragod, niya i-record. Tanawa, ipha o pila ka buok Jesus, pila ka buok Lord, pila ka buok nga God. Sa imong prayer, ipha. Di ba, kaingon po ka, ulawa po dahil no? Hallelujah. Dapat usado ha tulo, ana lang. Minimal lang kayo ba? Dili nuisance. Kana siya, para mahimo kang leader, you can also lead others. No? Dayon, sa panguras, I support, help, fulfill the goals of my church. Support, help, fulfill the goal of my church. Once you have that attitude, that culture to support, to help, and to fulfill the goals of your church, no? Ang atong bitong goal sa atong simbahan, sa tetong Conquest 100. Kunya ganihang buntag, samtang nag-ampo ko, excited ko kay ingon ni si Pastor Lili nga, Pastor, daghan na lagi kayo mo. Ko daghan na ba? Nakita na ko sa imo video. Akong gitan-aw ang attendance nato. 44 naman yan kabuok. Sige na naghan na. 5 naman takabuhan diri na sige ra tag 40. Kunya nga tong goal na Conquest 100, wa pa gid nato ma-achieve. Kailan kaya natin ma-achieve yun? No? Ya ganiha gani. Murang ni action po ko kalipay kayo. Anak ko, gamay naman ang pagsugod. Alas 10 naman niya, gamay pa mami nagsugod. Ganong nalipay ko? Nahadlong ko, basig ma-short ang akong sudan. Salamat kay diligid ma-short ron. Munang karon na naghan naman po mo, nangabot naman po mo. Iko, Lord, maghimo kag milagro karon. May gani ang kanta ni Karen, ang milagro posible, ang milagro posible, mingabi.
Tama gyud. Tanawa, milagro ang Ginoo sa atong dapit karon. Amen. Kaya ang Ginoo nato milagroso gyud. Milagroso gyud siya. Nya, akong ginaog dito sa atong cook pa si Brian. Yan, musta mga atong kanyan? Ay lang kaguol pastor, maigo ra lagi ni. Yun sa nimo pagkibaw, yan. Ako ni bahala. Wali lang imo diha, ako ni bahala dili. Nagkomfortable na magpuro po. Hallelujah, dalaygo ng Dios, no? Okay ra ba mo diha mga igsoon? Ay alam mo kabalaka, manubra ra gini kay ang Dios nato milagroso. Pwede gani ni Lord Jesus padaghanon ang 5 ka isda o 2 ka tinapay? Amen? Ilan yun dahil mong di mo tigbasa. Kaya nga no, 2 ka isda ra o 5 ka tinapay. Ayaw patakag amen. Hallelujah. So magbasa. 2 ka isda o 5 ka tinapay. Wala ko maingo. Aniingon ko ganiha, 5 ka isda o 2 ka tinapay. So mali ang pagbasa. So support. So, ang ato lang reason, kultura nato ang support. Ano man ang support? Kung dili ka kamao mulit sa cell group, present lang ka cell group. Mag-create lang ka cell group. Ang imuhang kuya mo'y bahala na. Kung dili ka kamao mo tabang, alingkod lang diha, at least padaghan ba sa bangko. Tingala bitaw ko, nagsakay ko sa una, mga wala pa ko'y sakyanan ba? Karon day pastor na kay sakyanan. Ano, buta mo? Sakay ko na nag-ali bitaw. Unong ni kabuo. Sakay ko 7. Padayon og kuan. Ang dispatcher padayon. Dahil niya dugang duha. So, pila na ni? 1 plus 7. Nadugang 1 siyang. Ninaog ang duha. Nga po, ninaog man, ibis. Kapit na yung taro larga. Dayon na, nagduga na po tulo. Nanaog na po itong tulo. Iko, tapa. Ay, strategy dito nila. Nga, mga dispatcher po dito. Itong nanakay na dito daan, mga dispatcher, para ang real na pasahero, musakay. May di pa kumusakay diyan, kaya wapay tao. Di ba ingon ana ang dispatcher? Oh, sa simbahan po, inana po na itong strategy. Lingkod lang diha. Kaya kanay mo ang paglingkod, musinaw rin na itong bangko. Pero careful lang mo pag mga pimo, kaya mabubuan ang atong cover. No? Makalabag yung ka o makadonate ka usa ka bangko. Bitaw. So, we want to see our church grow. Malipay ka ba nga atong simbahan mo grow? Excited ba ka nga atong simbahan mo grow? Tanawan ng mga bangko nga bakante diha. Kung excited ka, next meeting, imuha ng butangan ko ning usa. Mag-invite ko usa para mapuno na. Di ba? Di ba daghan kay tag mga barkada? So kanang mga butangan na dawat nimo sa Ginoo, na encourage ka, ipaibaw na sa imong mga barkada na ubanta dito sa kwan kay naigwapong pastor dito. Oh. Dili ako, si Gino, ug si Makmak. Oh. Mga gwapo na sila. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. So, let us value souls. No? Pag ma-value nato kanunay, bisag ka ng mga bata, dito. Bisag kung saan ninyo makasasala, ayaw lang mo kaulaw diri, pag-ani diri. Adi ko na mo simba, maulaw mong pastor. Ako naman ang teacher sa una. Oh. Pag teacher ko, kasapaan ka na ako. Pero pastor man ko karon, bisag kung saan mo ka makasasala, ako yutang abi-abihon. Kaya nga no, gi-value na ko ang imong kag. Grabe no? Gi-value na ko ang imong kalag. Bisag kung sa kapaka, kahugaw, ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon, makasasala kayo ka. Pero pag abot dinhi, i-value gyapon ka.
Nga naman, love kay ka sa Ginoo. Amen? Amen. Oh, love. Ang kaning matang usali, nakasabot ni love your neighbor. I-love ka kay neighbor man ka, ang ayan man ka na i-love. Praise the Lord. So manindog kang tanan na ison. Laban ninyo ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung love ninyo ang Ginoo, kining mga core values na akong gipang-mention diri, kani siguro pwede nato memorize nato nino. Kabaw mo kanta sa kay ikaw man. So, maigsoon, let us continue establishing the core values of the church. Pag ma-establish nato ang mga core values, we are a true disciple and you are caught by the vision. You are committed to cell life. You are spiritually passionate and submissive to authority and committed to time. And you have a lifelong relationship with God. Your relationship with God till death do us part. Kay mamatay ka nining kalibutan na love ni mo ang Ginoo, na kay love relationship sa Ginoo, mulapos ka sa langit, muadto kang langit. Praise the Lord. Niningtag na, let us say to God, Lord, love ka na mo. Ikaw yun Ginoo. Ikaw mang yun na Lord. Ikaw yun akong ginahigugma. No? Ikaw yun. Inanaba ang atong commitment sa Ginoo, nga love ni mo ang Ginoo, na you have a lifelong relationship with God. And because of that, you have a lifelong relationship with your family, and you learn to love others also.